Daig ko pa bibingin ko. Yung human rights, tinitira ko sa ilalim. Yung ibabaw, mga drug laws, drug pushers, tinitira ko. Ngayon pala, on the side, meron pa palang PNP na dapat kakampi ko. Mag-resign ako. Ako'y i-marcha nyo, iparada nyo ako sa buong bayan. May pasang krus, kung gusto nyo. Lahat pwede nyo gawin. Pagka meron kayong naipresenta na ebidensya na ako'y involved sa drugs. Kadalasang nakikita ang mga alkalde bilang matitibay na haligi ng kanilang komunidad, mga lantad at matapang na tagapagtanggol ng kapakanan ng kanilang nasasakupan. Subalit para kay Antonio Halili, dating tanyag na alkalde ng Tanawan sa Batangas, binalot ng kontrobersya ang kanyang pangalan mula sa kanyang kampanyang tinatawag na Walk of Shame laban sa mga pinaghihinalaang kriminal hanggang sa biglang paglitaw ng kanyang pangalan sa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bumuhos sa kanya ang papuri at batikos kasabay ng unti-unting paglutang na matitinding hinala. At noong July 2, 2018, niyanig ang buong bansa nang siya'y barilin sa gitna mismo ng isang flag raising ceremony, isang eksenang nagbigay ng isang napakalaking balita sa buong bansa na pinuno ng mga tanong at mga espekulasyon. May kinalaman ba dito ang mga makapangyarihang sindikato ng droga, katunggali sa politika o isang puwersang nais patahimigin ng isang matapang na alkalde? Ilang taon na ring nananatiling hindi nalulutas ang kasong ito hanggang biglang lumitaw ang isang bagong revelasyon noong October 2024 na umano'y nagtuturo sa isang opisyal ng pulisya bilang sangkot sa pagpaslang kay Mayor Antonio Halili. Lieutenant Colonel Nata, yes sir, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, it was According to really him. a planned, According to him, Mr. Chair. according to During Major. that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair. Sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, huwag mong trabaho. They will just call you and then it became a culture. Nagsimulang maging mayor ng lungsod ng Tanawan sa lalawigan ng Batangas si Antonio Cando Halili noong 1992 at muling nahalal bilang mayor ulit noong 2013 at 2016. Ipinanganak siya noong February 8, 1946. Bagamat limitadong pampublikong record ang tungkol sa kanyang kabataan at edukasyon, malinaw na bago siya pumasok sa politika ay isa siyang masigasig na negosyante. Siya ang nagtatag at nagmamay-ari ng ANC Halili Group of Companies na sumasaklaw sa iba't ibang industriya tulad ng real estate, information technology at private emission testing. Ayon sa ilang ulat, meron ng higit 60 emission testing centers ang kanyang kumpanya sa Luzon. Ito ay nagpapatunay na lumawak na ang kanyang negosyo bago pa man siya ganap na sumabak sa politika. Unang nakilala si Halili sa larangan ng lokal na pamamahala nang mahalal siya bilang mayor ng lungsod ng Tanawan, Batangas. Isa sa kanyang binigyang pansin ang kampanya laban sa ilegal na droga, kung saan siya ay naging popular o kontrobersyal dahil sa tinaguriang Walk of Shame. Sa ilalim ng programang ito, ipinaparada ni Mayor Halili ang mga suspect na nauhuli umanong sangkot sa iligal na gawain na kadalasan ay droga o pagnanakaw sa mga lansangan. Kalimitang may nakasabit na karton sa leeg ng mga suspect na may nakasulat na isa akong pusher, wag tularan. Umani ito na matinding kritisismo mula sa human rights groups at maging sa ilang mga kapwa politiko dahil nila'y paglabag ito sa karapatang pantao at prinsipyo ng due process. I don't consider them my victim. Sila yung sumisira ng buhay ng mga kababayan ko. Hindi ako nagpaparada ng hindi umaamin. Pagka umamin lang at saka huli sa akto.
Pag-upo pa lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, tahasan ang nagsabi si Mayor Halili na sinusuportahan niya ang malawakang war on drugs ng administrasyon. Sa mga panayam sa telebisyon at pahayagan, binigyang din niya na huwag lamang maliliit na pusher ang habulin, kundi pati ang malalaking tao sa likod ng kalakaran ng ilegal na droga. At nais niyang bigyang diin na ang pangunahing layunin dapat ay hulihin ang mga drug lord o pangunahing tagapondo at hindi lamang mga street pusher. Pero nagulat na lamang ito nang umalingaw-ngaw ang balitang may listahan si Pangulong Duterte na mga umano'y opisyal na pinaghihinalaang sangkot o protektor ng droga. At isa si Mayor Halili sa nabanggit. Dahil dito, agad na tinanggalan siya ng kapangyarihang mamahala sa lokal na kapulisan noong October 2017, alinsunod sa isang kautusan ng National Police Commission o NAPOLCOM. Sa harap ng akusasyon, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa illegal drug trade. Ayon pa sa kanya, kung mapapatunayan ng malakas at malinaw na ebidensya na isa siyang protektor, handa siyang magbitiw bilang alkalde. Sa ilang pahayag niya sa media, sinabi niya kung totoo ang paratang, handa siyang iparada sa buong syudad tulad ng ginagawa niya sa mga nauhuling kriminal o yung tinatawag na walk of shame. Ito ay lalong nagpatingkad sa kontrobersya dahil naging usap-usapan kung bakit biglang nasangkot si Halili, gayong kilala siya sa mahigpit niyang kampanya kontra droga. Defies logic nga eh. Isipin mo, kung ako ay nagbebenta ng drugs, bakit ko hihiyain yung mga gumagamit ng drugs? Something is fishy. Gusto lang ba nila akong sirain, gibain sa kabila ng aking ginagawa? Itinaya ko ang buhay ko, pati buhay ng pamilya ko, sa paglaban ko sa drugs. Tapos eto ang napala ko. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. At pagkatapos nito, mangyayari ang isang insidente at malaking balita na nagpabigla hindi lamang sa buong Batangas kundi sa buong bansa. July 2, 2018, habang idinaraos ang regular na flag raising ceremony sa harap ng Tanawan City Hall, nakasama ni Mayor Halili ang mga bagong halal na barangay officials na nanumpa. Ngayon, habang nakahanay si Halili kasama ang mga empleyado ng City Hall at inaawit ang pambansang awit, bigla na lamang may narinig na isang putok ng baril. Ayon sa mga saksi, nakita nilang biglang humawak si Mayor Halili sa kaliwang dibdib at makalipas lamang ang ilang segundo ay bigla siyang natumba. Agad siyang isinugod sa CP Reyes Hospital sa Tanawan, subalit idineklara siyang patay bandang alas 8:45 ng umaga, humigit kumulang isang oras matapos ang pamamaril. Ayon sa inisyal na ulat, tinamaan ng isang bala ang kaliwang dibdib ni Mayor Halili. Ang balang iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay dahil sa tinamong matinding pinsala sa kanyang mga vital organs. Yan po ay masukal, dapat po pantay-pantay po. Andamo, may mga clearing po dyan pinagdapaan at mayroon pong butas kung saan kasyang-kasya lang isuksok ang baril na ginamit na po pwede po siyang sumilip. Kaagad na bumuo si Nooy PNP Chief Oscar Albayalde ng Special Investigation Task Group na tututok sa investigasyon ng kaso. Layunin ng SITG na magkaroon ng masinsinan at mabilis na pagsusuri sa lahat ng ebidensya, pati na rin ang paghahanap ng posible o pinaghihinalaang gunman at mastermind. Itinilaga ni PNP Chief Albayalde si Calabarzon Regional Director Edward Carranza bilang leader ng SITG. Si Carranza ay naatasang mag-focus sa pagtukoy sa eksaktong posisyon ng gunman, motibo ng krimen at mga suspect na maaari may kinalaman sa pamamaril. Inilinaw ng PNP na susuriin nila ang lahat ng anggulo, kasama na rito ang posibilidad na may kaugnayan sa politika o anggulong may kinalaman sa kampanya laban sa ilegal na droga dahil sa kontrobersyal na walk of shame ni Halili at akusasyong nasangkot siya umano sa narco list. Nakipag-ugnayan din ng SITG sa mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, mga ballistic experts at maging sa mga intelligence units para mas mapalalim pa ang investigasyon. Ayon sa mga otoridad, agad silang nagkaroon ng 2 persons of interest kaugnay ng kaso. Pinaghihinalaang may koneksyon sa kalakaran ng ilegal na droga ang dalawa, lalo na't ito ang isa sa tinitingnang motibo sa pagpaslang kay Mayor Halili dahil sa kanyang mahigpit na kampanya kontra droga at ang alingas-ngas na nadawit din ang pangalan niya sa narco list. Hindi nagtagal ay nadagdagan pa ang listahan ng isa pang suspect, kaya't umabot sa 3 ang mga pangunahing iniimbestigahan. Base pa rin sa initial na findings ng PNP, ang 3 suspect na ito ay pawang may kaugnayan sa ilegal na droga, bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong papel nila sa krimen. Lumabas sa isa pang bahagi ng investigasyon ang isang CCTV footage na nakuha ng mga pulis na itinuturing na mahalagang ebidensya. Ayon sa pulisya, ang puting kotse ay napansin sa isang gasolinahan na matatagpuan humigit kumulang 1 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Paniwala nila na dito tumigil o nag-abang ang suspect bago matapos isagawa ang pamamaril.
Base sa CCTV, may nakita silang lalaking nakaitim na t-shirt at green na sombrero o cap na bumababa o umaalis sa nasabing puting sasakyan. Ilang sandali matapos ang pamamaril, isa pang CCTV footage ang nakakuha ng parehong sasakyan habang bumabaybay sa expressway. Nang suriin ito, natuklasan na pinalitan na ang plate number ng sasakyan. Nang tingnan ng mga otoridad ang plate number ng nasabing sasakyan, natuklasan nilang hindi ito rehistrado sa LTFRB o kahit sa LTO. Ibig sabihin, peke ang plaka at posibleng ginamit lamang ito bilang getaway vehicle. Bagamat meron ng nakitang posibleng driver at triggerman mula sa CCTV, hindi pa rin natukoy ng lubusan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hindi rin nagkaroon ng konkretong pag-aresto o paglitaw ng mga suspect kahit naglabas ng ilang paglalarawan. Ang paggamit ng pekeng plaka ay isa sa mga pinakamalaking balakid sa pagsubaybay sa ruta at tunay na may-ari ng sasakyan. May pagdududa rin gumamit ng lookouts o kasabwat ang mga suspect para maitago ang kanilang pagkilos. Dahil dito, nanatiling mahirap tukuyin kung may mas mataas pang mastermind na nasa likod ng nangyari. Isinangguni ng pulisya na isa sa mga tinitingnang pangunahing motibo ay ang di umanay partisipasyon ni Mayor Halili sa illegal drug trade. Ito ay kaugnay na rin ng pagbanggit sa kanyang pangalan sa umano'y narco-list ng pamahalaan, kahit na mariin itong itinanggi ni Halili noong nabubuhay pa siya. Isa rin sa mga isinaalang-alang na motibo ay ang agawan sa lupa. Lalo't napapabalita na may ilang lupain sa Tanawan at sa mga karatig lugar ang may issue ng ownership o kinatatayuan ng iba't ibang negosyo. Maaring may mga personal na hidwaan si Halili o ang kanyang mga negosyo na maaring humantong sa matinding alitan. Meron din umanong napabalitang alitan o hindi pagkakaunawaan si Halili sa isang dating general. Ayon sa mga investigador, ito ay isa sa matitibay na lead na tinitingnan dahil maaaring nakaapekto ang relasyong ito sa politikang lokal o sa personal na buhay ni Halili. Natagpuan ng mga pulis ang basyo ng bala sa isang bahagi ng damuhan na pinaghihinala ang pinagpwesto ng salarin. Ipinahiwatig ng lokasyong ito na nasa itaas na lugar ang gunman na may malinaw na linya ng sight patungo kay Halili. Sa kabila ng mga naunang ulat na maaaring isa itong sniper shot, nilinaw ng mga otoridad na hindi nila makukonsidera na sniper ang bumaril kay Halili dahil hindi umano ulo ang pinuntirya, bagkos ay ang kaliwang dibdib. Marami nagsasabing isang may kasanayan sa baril ito, ngunit hindi sniper level ang kakayahan. Tinukoy ng investigasyon na nasa 76.8 meters o 252 feet ang distansyang pagitan ng bumaril at ni Mayor Halili. May mga naniniwalang totoo ang paratang nasangkot si Halili sa ilegal na droga, kaya't pinatahimik siya ng mga sindikatong natatakot sa kanyang nalalaman o posibleng maging pagsisiwalat. Arti-arti pa katong gilatos-latos niya itong kunwari malana. Kunyari itong mga adik iyang ipaprosesyon palatos, wag yun na siya mana. Meron namang nagsasabi na hindi kailanman nasangkot si Halili sa droga at posibleng ginawan lamang siya ng kwento upang lumabas na may motibo ang pamamaslang at maaaring ang tunay na layunin ng mga nasa likod nito ay sirain ang reputasyon ni Halili, especially dahil kilala siya sa kontrobersyal na Walk of Shame campaign at para tanggalin siya sa katungkulan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nailalantad ng malinaw kung sino ang utak ng pagpaslang at anong motibo ang tunay na nangingibabaw. Ito ay isa sa mga kasong nananatiling hindi pa nalulutas sa larangan ng lokal na politika sa Pilipinas. Ngayon, bagamat isa ng cold case ang pamamaslang kay dating Tanawan City Mayor Antonio Halili mula pa noong 2018, muling nabuhay ang interes ng publiko rito matapos lumutang ang bagong testimonya ni retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma noong October 2024. Sa isang pagdinig ng House of Representatives noong October 2024, ibinunyag ni Garma na may kinalaman umano sa pagkamatay ni Halili ang isang opisyal ng pulisya na tinukoy niyang si Major Albotra ng Region 7. At sa pagdinig na ito, lumalabas na ang tinutukoy dito ay si Police Lieutenant Colonel Kenneth Paul Albotra. Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major Albotra of Region 7. Albotra? Yes, Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra ng Region Colonel, 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, sir, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, it was According to really him. a planned... According to him, Mr. Chair.
So again, Mr. Chairman, I would like to reiterate the name of Major Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. Comsec, please take note. Nagulat din po ako, Mr. Chair. Nagulat. Now, why of all the police officers that she knows, bakit ikaw? Yes, Mr. Chair. What is so special about Captain Albutra? That's why I thought, Mr. Chair, na-confuse po si ma'am siguro, Mr. Chair. Confused. Opo, Mr. Chair. Baka lang na-confused. Yes, Mr. Chair. Kasi yung nabay po niya, Mr. Chair, chismis. Tapos ginagawa niya po, ako na po yung nagsabi, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Garma, when Captain Albutra made that statements to you, was it clear to you na it was him bragging about what they did? Yes, Mr. Chair. Siyang nag-volunteer. Kaya hindi ko talaga makakalimutan po. Kasi hindi ako updated nun kung sino yung mga namatay na mga politicians nun. It was him who volunteered. So you were surprised that all of a sudden someone would out of the blue say or claim to have participated in the killing of a mayor. Yes po. That's Your why it Honor. will always be memorable for you and it would be easy to recall such an event, correct? Yes po. Now, Captain Albutra said that he will file cases against you. That's what is mentioned in his affidavit because he's claiming that what you've said are pure lies. What is your comment to that, Colonel Garma? Makokonsensya din po yan kasi I treated him very well when I was the city director of Cebu City. In fact, may mga operations din yung mga tao niya na he needs my intervention and I gave my full support. Alam po niya yan. So Now, you- if he will sue me, I will face it. But I can look it straight in his eyes. I am not lying and he is lying and he is coward to mention names na alam niya kung sino talagang tumira kay Mayor Halili. He knows it. Konsensya na lang po niya yan, Mr. Chair and Your Honor. Captain Albutra, Colonel Garma says that she took care of you, no? Nilagaan ka, pinotektahan ka, Totoo po yan, and Mr. Chair. now, ikaw pa yung may lakas ng loob daw na mag-file ng kaso against Mr. Colonel Chair, Garma. grabe po yung Mr. Chair, grabe po yung impact nung binanggit niya po yung pangalan ko, Mr. Chair. Grabe po talaga, Mr. Chair. Hindi ako nakatulog ng mga ilang araw. Hanggang ngayon, Mr. Chair, hindi pa po ako nakatulog ng kumpleto. Pero kaya ko namang Mr. Chair, kalimutan, Mr. Chair, yung sinabi ni Ma'am, Mr. Chair. Dahil sa pahayag ni Garma, agad na muling binuksan ng PNP ang kaso. Bumuo sila ng panibagong Special Investigation Team upang suriin ang sinasabing bagong ebidensya. Kabilang sa mga susuriin ay ang mga dokumento at intelligence files na ipinangako ni Garma na ipipresenta. Gayon din ang mga dating ebidensyang nakalap noong unang investigasyon. Wala pang opisyal na konklusyon o pinal na ulat mula sa PNP, Department of Justice o kahit sa House of Representatives Committee na nagsagawa ng pagdinig. Patuloy na sinusuri ng mga investigador kung paano maaaring maiuugnay si Albotra sa pamamaril, kung siya mismo ang mastermind, may kasabwat o bahagi ng mas malaking grupo. Ayon naman sa pamilya ng alkalde, umaasa sila na magbibigay liwanag at katarungan ang muling pagbubukas ng investigasyon. Muling iginiit nila na walang katotohanan ang bintang na sangkot si Halili sa ilegal na droga. May ilan namang nagdududa kung bakit ngayon lamang lumabas ang naturang impormasyon at inaasahan ng marami na magiging transparent at masinsinan ang pagbusisi sa mga bagong ulat. Kung makumpirma ang testimonya ni Garma sa pamamagitan ng solidong ebidensya o corroborating witnesses, maaaring humantong ito sa pagsasampa ng kaso laban kay Albotra at iba pang posibleng kasabwat. Kung kulang o hindi sapat ang mga maipepresentang pruweba, posible namang manatiling cold case pa rin ang kaso, lalo't ilang taon na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Sa tingin nyo, tol, sino ang tunay na nasa likod ng pagpaslang kay Mayor Antonio Halili? Naniniwala ba kayo na may kinalaman si Mayor Halili sa illegal na droga o posibleng biktima lang siya ng maling akusasyon? Ano ang opinion nyo sa Walk of Shame campaign ni Mayor Halili? Nararapat bang ipahiya sa publiko ang mga suspect ng krimen kahit wala pang pinal na hatol? At sa tagal ng investigasyon, bakit kaya sa tingin nyo ay nananatiling cold case ang kaso ni Mayor Halili? May pabor ba kayang nakinabang sa pagkabalam ng hustisya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.